Naniwala ang Pangulo na ang mga irekomenda ng GBC ay makatagpo nito ang kwestiyon bilang punong maestrado ng kataas-taasang hukuman at magkaroon ng ganap na pagbabago sa kalakaran sa loob ng burokrasya. Kung na lang lumuta ang mga pangalan na Senior Associate Justices Antonio Carpio, Isdado Peralta at Arturo Bayon na posibleng pumalit sa pwesto sa pakante ni Corona sa kataas-taasang hukuman. Mula pa rin sa Iloilo City, ako si Leo Paulo III, nag-uulat na para sa DZMA sa Trata Radio. Sa ibang balita, malagim ang sinapit ng isang 6 na taong gulang na paslit makaraang gahasain at patain pa ng hindi nakilalang salarin sa Camarines Sur. Kinilala ng pulisya ang biktimang si Fatima Salva na natagpo ang walang buhay sa gilid ng creek, 400 metro ang layo sa kanilang bahay sa Barangay Palog. Sinasabing duguan ang ulo nito at wala ng saplot ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. At yan po nagbabagang balita, hatid sa inyo ng PCSO mula sa News Center ng DZME 1530, ang Radyo 1 ko po si Candy Lascano Cruz. Philippine Standard Time, 2:02 ng hapon. Thank you, sir. Sa mga pag-ibig kung may kang kasama, isiya sa puso ng kanyan, lagi natin malalapitan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Tangkilikin natin ang lotto ng sweepstakes sa small town lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Capital Broadcasting Centers, DZME, ang Radyo Oro. Sa wakas, narito na ang praktikal na motorsiklo para sa masang Pilipino, ang Suzuki GD110. Matipid sa gasolina, matibay ang kaha, tiyak na maasahan at environment friendly pa. Bakit hindi ka pa nakamotor? Mag-Suzuki GD110 ka na! Get a free special edition of Suzuki GD110 jacket for every purchase of Suzuki GD110 variant. Promo ends June 30, 2012. For DTI NCR permit number 0117 series of 2012. Narito na ang ating mga katotong, sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin sa natatanging palatuntunan sa radyo, motorsiklo eksklusibo. Okay, mga kaibigan, balik na po tayo. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Philippine Standard Time. Okay, so napabati na po natin sila. Medyo magbabasa muna tayo dahil mukha yatang may fans club na po kaagad ang Armas. Hindi pa nag-uumpisa meron na nagpapabati. Good day MX, Friday na naman po at nakakamiss po ang programa nyo. Maraming salamat. Greet ko po, bisita nyo ang Armas ng Motorista sa pangunguna ni Press Road Cruz at sa mga kasamahan niya. Galing ito kay Pintados. Sir Nelson, magandang hapon sa iyo. Na-booking ba? Anyway, meron pa tayo dito kanina isang message. Sana yung kanina Met, yung kanina, yung kay Michael, kailangan mabasa ko yun dahil para sa IR yun, para sa Sunday, para sa IR Cup, yung kanina. So anyway, habang hinahanap po ng ating napakagandang at napakasipag na mga taga dyan sa loob ng production room, ayun, nasa na? Yung kay Michael Altamira na magiging bisita mamaya sa Tiendesitas. Michael Altamira, by the way, mga kaibigan, is one of our best racers nowadays. Michael Altamira, yan. Aha, hindi yan. So anyway, mga kaibigan, punta na po tayo sa ating usapin sa hapon na ito. Okay. I'll shoot the first question. What is Armas? Saan galing ang Armas? Bakit nagkaroon ng ganitong alliance? At sino ang nag-isip nito? Why? Anybody can answer from all of you.
Sir Rod? Siguro ako na medyo magsasalita dito. Pasensya nyo na po, medyo sir, I've been troubled by colds lately. So medyo hindi ako masyado nagsasalita. Anyway, to start yung question po, siguro simulan ko na muna dito yung medyo, kanina kasi yung mga director ko dito, ang dami ng binate. Lugi ka ba? Nabigla ako. So siguro, sir, konti lang naman ito. Okay, I would like to greet my two families, siguro, dahil we belong to years at saka yun sa mga Thunder Riders sa troops. So, siyempre, babati na muna kasi dami niya ng mga binati. Akala ko ilang pamilya na talaga babatiin. Sir, mga loved ones. Yeah. Yun na yun. Yun na yun. Nagkakaintindihan na tayo. Tapos yun, siyempre, yung mga friends ko ng mga yung mga taga-LMB, tapos yung mga other groups, like yung mga nakilala namin, mga taga-Batangas, yung Federation ng Batangas. Nakilala namin last time, si Bong, which is he's celebrating his birthday today. Siguro hindi pa niya ako friend sa Facebook, kaya hindi natin na-pick up. Palagi ko sir. Pero I know, nakikinig din yata itong mga ito ngayon. Okay, sir. So, the concept of Armas was created November 11 of 2012. No, 11. So malapit na pala kayo mag 1 year old. Yes, sir. Yes. So it was created by four individual, which is yung si Jordan Mijares, which is the Federation President of Parañaque. Yes. Then Cesar Mendoza, which is the Federation President ng Muntinlupa. Then si Seyan si Seyan Ebue from PLR. Then yung sa akin nga. So, nag-conceptualize lang ito dahil nga, so for the need to have a voice. Yung sinasabi nga natin, yung pagkakaisa sa mga rider na parang sinatawag nating isang boses para magsalita o kaya magsasabi ng mga problema o anuman. So, isasuggest naman to sa mga taong dapat na kinahukulan. So, yun, bali, doon nabuo yung sinasabi nating konsepto na tinanggap naman ng karamihan. Dumating na nga sila Oliver, yung mga taga-PTX. So far, ang membership nito talaga is lumago ng lumago. Within the span of ilang months na tayo lumalabas nito sa yan. Within the span of 8 months, it has grown from Luzon, Visayas, and hanggang Mindanao. So, per our latest count is nasa 187 clubs, wala pa yung mga federation na sumali dito. At yung sabahan natin yung niyakap, yung konsepto ng magkaroon talaga ng tinatawag natin boses para sa ating mga motorista at isang alyansa na magbubuo nito. Okay, napakaganda pala ng adikain ng Armas. So, punta naman ako kay ating Vice Cesar, Kuya Cesar. Ano naman ang naging sakit sa ulo nung binubuo itong alyansa na to? Siyempre, in any organization, natatawa tuloy si Sian, dapat sa kanya ko itanong. Dahil ang ating Kuya Cesar ay lover nga pala. Di ba? Hindi, pero anyway, kayong dalawa pwede niyo sagutin niya. In any organization, siyempre yung pagsiset up ay talagang medyo mahirap, di ba? Hindi naman lahat yan a bed full of roses, di ba? Ika nga nila, in any organization, sa pagsiset up pa lang, talagang ando na lahat ng mga parang sakit ng ulo, paano natin mag-iimbita, paano sa natin kukunin ang ating mga pondo, how? So, what are some of the pains of putting up such a big alliance? Meron akong part. Sir, pakilapit ka sa microphone. Ayan, okay. Balik ulit sa akin. Kuya Cesar po ng Muntinlupa. Bago ko ang lahat, sagutin po Kuya Edwin. Gusto ko lang batiin yung... isa. Bago ang lahat, Hi, Ate Joan. Si Ate Joan po yung staff ko po sa Muntinlupa Riders Federation Office na nakikinig siya ngayon at saka si Kuya Johnny. Yun lang po. Okay, aside from dun sa tanong po ninyo kay Edwin, hati po kami ni NSGC yan. Kasi mayroon po siyang sagutin dyan at meron din po ako. Actually, during the time na binubuo po namin ito, isa po talaga sa naging paano namin